Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. So, sigurito ba ako sa akin na tapat, naging tapat ng Kristiyan. Yung tapat ka sa paglilingkod talaga. Yung magsaserve kay Lord. Kaya, hindi talaga pwedeng maging mapambus na tayo sa isa't isa. Amen? Our faith. Mahirap talaga ikumpara mo ang sarili mo sa iba. Mahirap talaga na tulungan mo ang mga tao Because ang bawat isa sa atin ay walang nagiging tapat. Ang Diyos lang talaga ang tapat. Amen? Alam pa ka natin si Lord. Hallelujah. Marami na ang nasirang pamilya dahil sa wala ng katapatan. Nasirang relasyon because of unfaithfulness. Nawala ng mga pangarap, mga tumigil sa paglilingkod. Anong issue? Katapatan. Dahil hindi nagiging tapat. Kaya gusto kong pag-usapan natin ngayon ang katapatan ng Diyos. Malaki ang magagawa niya sa mga nasisirang pamilya dahil sa kawalan ng katapatan. Sa relasyon ng mga asawa, mga nawawala ng pangarap at natitigil sa paglilingkod. Kung ang titignan natin ay yung hindi nating katapatan, yung hindi natin titignan yung pagiging tapat natin na we had all many promises na ibinigay na to be faithful. This time, this time, this time, this time. But they failed. But this time, ang tingnan natin, yung God's faithfulness. Amen? Isa pa. Can you say amen? Can you say amen to that? Alam pa natin si Lord. Iba ang katapatan ng Diyos. Iba ko lang. Hindi talaga makapagpapatuloy. Kung ang titignan ko lagi yung maging matapat sa Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala naman doon sa sinasabi, Lord, kahit hindi ako tapat, tapat ka. Hindi ka na makapalid. Okay? Huwag mo lang tingnan talaga yung sarili mo. Tapat ka o hindi ka tapat, huwag yun ang tingnan mo. Hindi ka ba nagiging tapat, huwag mong tingnan yun. Ikaw ba ay nagiging tapat sa tingin mo? Huwag mong tingnan yun. Ang lagi mong titignan ang Diyos na tapat. Amen. His faithfulness. Amen. Kapatid, kaya sabi ng awit 119 verse 19, ito po'y palatang ibinigay sa atin, ang inyong katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng sanindahi. Matibay niyong itinatag ang mundo, kaya ito'y nananatili. Bakit daw nananatili? Because of God's faithfulness. At ang good news dito, sabi nito, through all generations, sa lahat ng sanindahi, nagpapatuloy, hindi tumitigil, hindi humihinto, kung hindi tuloy, tuloy, tuloy. That's faithfulness. And that is God's faithfulness. Not our faithfulness. Kaya sa totoo lang, ang kailangan talaga natin maintindihan at makita rito, yung katapatan ng Diyos, mga kapatid. God is faithful to His words. Amen. Sa kanyang mga salita, mga kapatid, Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na
pangako sa atin. Amen. God is so faithful to His word. Amen. Kapag ang Diyos po ay nagsalita, ay talaga naman tinutupad ng Diyos yan. Hindi siya kailanman sisira sa kanyang mga sinasabi. Hindi niya sisirain ang kanyang mga sinasabi. Pagkos, at ang kanyang sabihin ay tutuparin na yan. Wala pang nasisirang sinalita ang Diyos, mga kapatid. Kailanman hindi sisira ang Diyos. Siya ay nangungusap sa atin. Ang bawat pangungusap niya sa atin, hindi niya sisirain yan, mga kapatid. Because He is faithful to His word. Amen. Kaya natin ko sinasabi, sa bawat pagsunod, may kasunod na pagpapala. Amen? Hallelujah! May katagumpayan. Lagi sa salita ng Diyos. Amen. Walang sino mang pwedeng magbago ng salita ng Diyos. Bakit? Because He is a faithful God. Kasi ano ba ang salita niya? Yun na yun. Hindi pa bago-bago yun. Hindi papalitan yun. Hindi kailangan pinapalitan. Hindi. Because He is faithful. Kaya pag sinabi niya, yun na yun, mga kapatid. Kaya pwedeng pagtiwalaan ang salita ng Diyos. Na ano man ang maging sitwasyon mo, ang hawakan mo pa rin ang salita ng Diyos. Why? Because He is faithful. Amen. And God is also faithful to His will. Luke chapter 22, verse 42. Ito yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, Ama, kung maaari, ay ilayon niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Pagdating sa kalooban ng Diyos, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. At nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Mabuti ang gusto mo, pero tayo sabi sa iyo, higit pa dyan ang gusto niyo. Walang tatalo sa kalooban ng Diyos. Ito lang yung pinakamainam. Ito lang yung pinakamabuti. Ang kalooban ng Diyos. Kaya para sa Panginoon sa Kristo, let thy will be done. Kalooban mo, Ama, ang siyang kasunod. Lagi natatandaan ang Diyos hindi nagbabago. Amen? Hindi siya magbabago ng kalooban niya sa atin. Ano man ang ating maging damdamin sa Kanya. Mahal mo siya ngayon, bukas hindi. Hindi mo pa rin mababago ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Sapagkat siya ay hindi nagbabagong Diyos. That's why He is a faithful God. Kaya nakatapakan. Hindi nagbabago. Kung anong sinabi, yun na yun. Faithful. Hindi pa bago-bago. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat inaalam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat pag nalaman mo ang kalooban ng Diyos, hindi na magbabago yun. Kung kalooban ng Diyos na pagpalain ang buhay mo,
Sapagkat God provided healing for all of us. Amen. Ang Diyos po nagpapagaling. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ay nagpapagaling. Diyos ay nagpapagaling. Amen. Kalooban ng Diyos kung lahat ay makalaya sa sakit na hirap. Mahal ng Diyos ang mahirap pero hindi niya kalooban, ikaw ay nandyan sa kanyang pamumuhay. Kaya kapag ikaw ay nasa kahirapan, huwag kang papayag. Huwag mong tanggapin yun. Huwag mong maging kalooban yun. Huwag mong maging kalooban. Pag may sakit ka, huwag mong maging kalooban. Yung may karamdaman ka. Huwag mong maging kalooban na mahirap ka. Huwag yun ang maging kalooban mo. Ang maging kalooban mo, yung kalooban ng Diyos. Amen. Napapansin mo ba marami kang gusto mangyari, hindi nangyayari? Pero pag yan ay kalooban ng Diyos, hindi po pwede, hindi mangyari yan. Amen? He is a faithful God. He's not bound to our situation, Amen. our circumstances. Amen. He's bound to His word. Amen. He's bound to His will. Kaya kahit anong sitwasyon natin, ano bang nangyayari sa buhay natin, tingnan mo ang ating sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang paghahawakan mo. And also, God is a faithful God. He's faithful to His works. Amen. Kapag may sinimulang gawin sa iyo ang Diyos, dahil pinagawakan mo ang kanyang salita, at ninais mo kung ano ang kanyang kalooban, kasi kung pwede naman, alam mo, ang salita, pero hindi mo naman sinusunod. Pero the moment na malaman mo ang salita ng Diyos, you will know the truth, and the truth will set you free. And then begin to will His will. Ang maging kalooban mo ay ang kalooban ng Diyos. Magpapasimulang gumawa ang Diyos sa buhay mo. At anumang simulang gawin ng Diyos sa buhay mo, may magandang katapusan yan, mga kapatid. Amen? Because in Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen. Yung magandang gawain na sinimulan ng Diyos sa atin. Yung mabuting mga ginawa ng Diyos na sinimulan sa atin. Hindi na tayo iiwan. Kahit ano maging sitwasyon natin, ano maging damdamin natin, ano maging kaisipan natin sa Diyos, hindi niya tayo iiwan. Sapagkat kapag may sinimulan ng Diyos na gawin sa buhay natin, tinitiyak ko sa inyo, may magandang katapusan niya. Tatapusin ng Diyos niya. Amen? Happy ending! Amen. You are going to praise the Lord. Not erase the Lord. Maganda lagi ang ending. Kaya, maganda mga kapatid, laging magsimula sa Diyos. Amen? E paano mo sisimulan lagi sa Diyos? Through His Word. Amen. Knowing His will. And allowing God to work in your life. So kapag ang Diyos nagsimula, may magandang katapusan. Ano ba ang sinimulan ng Diyos sa iyo? Kaya huwag ikaw ang magsisimula. Huwag sila ang magsimula. Magandang lagi ang simula ay sa Diyos. Because He is faithful to His word. Hindi gagawa ang Diyos ng masama sa iyo. Ang Diyos ay hindi masamang Diyos. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Lahat ng mabuting galing sa Diyos, walang masamang galing sa Diyos. Hindi kailanman nag-iisip ng masama ang Diyos sa iyo. Hindi kailanman gagawa ng masama ang Diyos sa buhay mo. Kaya kapag hinayaan mo na ang Diyos ang magsimula,
Diyos yan. Amen? Palawakan na natin ang Diyos. Hallelujah. So, tingnan natin ngayon, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, I want to establish those things about His faithfulness, and God is faithful to His word. Remember that. God is faithful to His will. And God is faithful to His word. So in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nakakanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Sabi nga natin, tapat ang Diyos. At hindi niya ipahintulot na kayo'y sumukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Marami pa rin mga kapatid, mga biglaang pagbabago sa buhay natin. Mabuti man o hindi. Pero tandaan natin, ang Diyos nananatiling tapat yan. Hindi siya pabago-bago. Hindi siya nagbabago. Bumabago ang Diyos ng buhay. Bumabago ang Diyos ng sitwasyon. Amen? Kaya nga, to all generations, kasi in the Old Testament, lagi sinasabi, God of Abraham, namatay si Abraham, God of Isaac, namatay si Isaac, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Anong pinapakita nun? Ang Diyos hindi nakakalimot. Ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang mga sinalita kay Abraham. Kahit lumipas na kay Abraham, sumunod si Isaac, nawala na si Isaac, sumunod si Jacob. Ganun pa rin ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Ganun pa rin ang kalooban ng Diyos, hindi nagbabago. At yung sinimula ng Diyos, tinatapos ng Diyos. Amen. Kaya sabi nito, kapatid, because God is faithful. Dahil ang Diyos ay tapat, He will make you strong. Amen. Sa ating tapos tayo, kahit anong gawin natin without God, we cannot be faithful. Sisira at sisipa because the nature of sin. Ang tao pa rin nagkakasala. Ang tao nagkakamali. Nagkakamali tayo ng desisyon. Minsan nakala mo yung tama, mali. Yung mali, yun ang tama. Kaya may sinasabi sila, nasa mali ang pagsisisi. Bakit ba nagsisisi? Humihingi tayo ng isa pang pagkakataon. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan ng magsisi. Saan siya magsisisi? Wala siyang magsisisihan. Dahil ang Diyos hindi nagkakasala. Ang Diyos hindi nagkakamali. Amen? Why? Because He is faithful. Sapagkat siya ay tapat na Diyos. At sinasabi sa atin niya, hindi ko makapatid, kapag tayo ay dumaan doon sa imperfection, dumaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga matitinding pangangailangan, na kung saan nawawala na yung pagiging matapat natin. Sumusuko na tayo, bumibigay na tayo, pero ang sabi nito, no longer your faithfulness, but God's faithfulness will sustain you. He will make you strong. Sapagkat alam natin kung tapat ang Diyos, ano man nangyaring pagbabago sa buhay ko, sa sitwasyon at kalagayan ng buhay ko, I know my God is a faithful God. Amen! That makes you strong. His faithfulness, mga kapatid. Tapat ang Diyos. Sabi niya, hindi niya ipaihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Kaya mo yan. Sabi mo sa kapatid mo, kaya mo. Kaya mo yan. Hindi po, sa kabila naman. Kaya mo yan. Nagtikos ako Amen. sa halip, sabi nito, pagdating ng pagsubok,
binibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Galing sa Diyos. Hindi galing sa atin, mga kapatid. Amen. Sa mga pagsubok, nasusubok ang ating katapatan. Amen. At minsan, o madalas, sumusuko tayo. Nasa pagsubok na tayo. Diyan natetes yung faithfulness natin. Pero iba talaga si Lord, mga kapatid. Ang Diyos kailanman hindi sumusuko sa atin. Kaya naririnig niyo lagi, sumuko ka man, hindi ibig sabihin, suko na rin si Lord. Hindi. Because He is a faithful God. Amen. Hindi siya marunong sumuko sa atin. Kapag pinakawakan mo ang kanyang salita, niyakap mo, nilakaran mo ang kanyang kalooban, at siya ay nagpasimulang gumawa sa iyo, hindi ka na iiwan. Hindi ka na mababahayaan, mga kapatid. Hindi yan sa iyo, tatapusin ng Diyos yan, na maganda ang katapusan niya. Amen. Isang mapalampakan natin si Lord. Hallelujah. Though we cannot avoid these testings and trials and problems, but we can overcome. Pero mapagtatagumpayan natin yan, mga kapatid. Ano mga pagsubok o mahihirap na sitwasyon, just always look at God's faithfulness. Yun ang titignan mo lagi. Ang Diyos ko ay tapat na Diyos. For 38 years, 27 years of pastoring, mga kapatid, I have a lot of needs, challenges, testings, and trials. Nakuko. Ay, minsan, sinasabi ko sa iba na lumalang sa mga pagsubok, simula na naging Christian. Sabi ko sa kanya, ilan taon pa lang ang Christian? Sabi niya, 3 taon pa lang po. Diyos ko po, sumusuko ka na. 3 taon ka pa lang Christian. 5 taon ka pa lang Christian. 10 taon ka pa lang Christian. 15 years ka pa lang na Christian. Tignan mo yung iba. Higit sa akin, ako 27 years na nagpapastor, mga kapatid. 1991 ako kumilala sa Panginoon. Tingnan mo, mas marami pang tumagal ng mananampalataya. Hindi dahil hindi sila naglingkod, mas marami ang naglingkod na tumagal sa Panginoon. Because our God is a faithful God. Darating sa punto, darating ka talaga sa punto, hindi na sila, hindi na ang sitwasyon mo. Si Lord na ang panghahawakan. At kapag si Lord na ang pinahawakan mo, eh naman hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? Tatagal niya. Mga kapatid, kaya sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Sa pamamagitan niya, nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me. So magagawa ko ang lahat kung ang lakas ay galing kay Kristo. Pero kung hindi galing sa Panginoon, limited. Hanggang dyan ka lang, hanggang dito ka lang. May limitasyon, may boundaries, may ceiling. Hindi mo magagawa ang lahat. Pero kung gusto mo magawa mo ang lahat, higit sa'yo makakaya. Higit sa kaya mong isipin, mapangyayari kung ang lakas ay manggagaling sa Panginoong Jesucristo. Nothing shall be impossible. Amen? Walang hindi mangyayari. Kung ang lakas ay manggagaling sa Panginoon. Why? Because He's a faithful God. Yung lakas ni Lord, hindi nagbabago yun. Kung ano yung simula, hanggang katapusan, yun. Tayo lang ihina tayo. Umiitan. Dumarami ang mga limitasyon. Dumarami ang mga hangganan. Mga hindi na pwedeng gawin. Kahit kabataan, kahit sabi ng Bible, kahit kabayo, napapahamon. Tayo pa kaya? Pero sabi mo, ikaw pa kaya? Pero bakit na mangyayari?
Bakit magagawa ang lahat? Dahil sa lakas mula sa Panginoong Heso Kristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Why? Because He's a faithful God. Hindi magbabago yun. Hanggang tuloy yung mga kapatid. Hanggang katapusan yun. Hindi na mabawasan. Hindi na dadagdagan. Absolute. Yun yun. Amen. Hindi magbabago yun. Anong kalagayan, anong sitwasyon. Because He is a faithful God. Number two, because God is faithful, He will set you free. Amen. Sabi mo sa akin mo, makakalaya ka. Isang di mo na alam ang gagawin mo. Isang inasahan mo, okay sa umpisa, pero wala. At isang di mo na alam ang gagawin mo. You're in a difficult situation. But God says, He will set you free. Because He's a faithful God. Pag nangako ang Diyos, tinutupad niya yan, mga kapatid. Hindi tayo susubukin ng higit sa ating makakayanan. Can you say amen to that? I want to share with you about the fivefold blessings. From the redeeming grace of our Lord Jesus Christ on the cross. Amen. Through His blood. Wow, Amen. this is so powerful. Amen. Wow. Because through the blood of Jesus, He redeemed us. Amen. Ano ibig sabihin? Pinalaya tayo. Sabi mo nga sa malaya. Tingnan mo ako yung natin mo, paano bang malaya? Una, pinalaya tayo sa atin, hindi mas from sin. Kasalanan. Through the blood of Jesus, He redeemed us from the power of sin. Lahat ng nangyayaring kaguluhan sa mundo dahil sa kasalanan. Kaya nagugulo ang buhay mo, nagugulo ang pamilya mo dahil sa kasalanan. Wala tayong magawa. Pero kung sino man na kay Kristo, pinalaya at pinalalaya ng Panginoon. Amen? Walang kasalanan na hindi mapapatawa. Amen. Because of the blood of Jesus. Amen. Ang kasalanan, sumisira yan. Ang kasalanan, mapanira yan. Ang kasalanan, sumisira ng ating relasyon sa Diyos yan. Maglalayo sa Diyos. Kaya kung sa tingin mo, kapatid, nalalayo ka na sa Diyos, yan ang hanapin mo, kasalanan. Meron yan. Hindi pwedeng mo pala ng dahilan yan. Meron yan. Kasalanan. Sabagat tanging kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Kahirapan, pag walang kasalanan, hahanapin mo ang Diyos. Nasa pangangailangan ka, pag wala ka sa kasalanan, hihingi ka na ng tulong sa Diyos. Naglalapit sa atin sa Diyos. Pinagpala ka, lalo kang mapapalapit sa Diyos pag walang kasalanan. Pero pag may kasalanan, nasa kahirapan man, nasa pagpapala man, pag nasa kasalanan, mapapansin mo, nasa kahirapan, ibig na lumapit sa Diyos, lalo kang lumalayo sa Diyos. Ibig na magtiwala sa Diyos, sinisisi mo ba ang Diyos? Because of sin. Dahil sa blessing. Ibig na lalo ka magpasalamat sa Diyos, lalo ka maging tapat sa Diyos, lalo ka magpapalapit sa Diyos, dahil pinabless na Lord ang buhay mo. Pag nasa kasalanan, kahit blessing, maglalayo sa Diyos. Not because of the blessing, but because there is sin. But because of the blood of Jesus. Amen. Pinalaya na tayo dyan. Nasa kahirapan man, nasa pagpapala man, makikita mo, lalong nalalapit sa Diyos. Lalong nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Pinalaya na tayo. Pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.
mapapansin mo, imbis na nasa kahirapan, imbis na lumapit sa Diyos, hindi lumalapit sa Diyos. Pinagpala, imbis na lumapit sa Diyos, nakawala. Why? Because there is sin. And number 2, He redeemed us from ungodliness. Yung mga hindi maka-Diyos na kamuhay, mga gawain masama, wala na tayo dyan. Sabi mo, sa tabi mo, wala na tayo dyan. Yan ang mababang buhay. Sa mga salita, dati palamura ka, ngayon hindi na. Napansin mo yun? Dati dati kami puto at saka kutsita. Panagsasalita ka. Pero dahil nga kay Kristo ka nang tinubos ka na pinalaya ka dyan. Kaya nawawala na tayo sa ganong pananalita. Sa mga gawain natin, sa mga bisyo natin, di ba? Ang dami natin gawain masasama doon. Pero ngayon, malaya ka na dyan. Sabi mo sa mga, malaya ka na dyan. Godliness. Kaya mga pansinin nyo, kung talaga na kay Kristo ka, pag nakapagsalita ka na masama, yung conviction ka na. Sabi mo, hindi ka dapat. Pag may nagawa kang masama, hindi ka masaya, malulungkot ka. Nalulungkot ka. Conviction yun. Yan ang totoong Kristiyano. Hindi masaya sa masama. Hindi masaya sa kasalanan. Nalulungkot ka. Diyan mo malalaman. Bakit? Pinalaya ka na. Sa mga gawang masama. He redeemed us from sickness. Kahit sa karamdaman. Hindi kalooban ng Diyos na may sakit tayo. Kalooban ng Diyos, gumaling tayo sa sakit natin. Yun ang lakaran mo. Yun ang yakapin mo. Tinubos na ko ng banal na dugo ni Jesus sa aking sakit at karamdaman. Isinusuko mo na ito kay Jesus. Malaya na ako. Sabi mo sa sarili mo, malaya na ako. He redeemed us from curse and failures. Pwede lang mangarap na mangarap. Huwag ka matakot na magkamali. God is a faithful God. He will not end your life in failure. Kasi tapat ang Diyos. Ano bang sinabulan niya? Tatapusin ng Diyos. Ginawang ka ng mabuti, hindi mo tatapos ng masama yan. Ginawang ka ng mabuti, hindi naging mabuti, mabuti din. Pero tinitira ko sa'yo, ang ending, mabuti yan. Because of His faithfulness. Nagkakamali pa rin tayo, pero daw sa atin, tinubos ka na, pinalaya ka na. Dati pa nagkamali tayo, tumitigil na tayo. But this time, alam mo ngayon, you are redeemed by the blood of Jesus. Now I am free. Sa mga sumpa na yan, alam sabihin ng sumpa, pag sinumpa ka, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na mapapago, hindi ka na magtatagumpay, hindi mo mararanasan sa mga mabubuting bagay, nasa sumpa. Pero dahil sa banal na dugo ni Jesus, pinalaya na tayo sa sumpa ng kasalanan. Amen? And number 5, He redeemed us from death and hell. Amen. Kita niyo yung pagpapalaya na ginawa sa atin. Amen. Dahil sa kasalanan ng tao, mapapunta sa impyerno, sigurado yun. Pag ang tao namatay na walang Kristo, impyerno. Pero dahil nga sa'yo si Kristo, nanahan sa'yo si Kristo, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, pinalaya ka na. Hindi ka na mapupunta ng impyerno. Langit na ang punta mo. Amen? Yung mga pumalakpak, yun talaga mapupunta sa langit, mga kapatid. So yung palakpak nyo, hindi yan na nagpapapunta, nagpapakita. Si Jesus ang magdadala sa iyo sa langit. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So the main reason why there is a way out, because of the blood of Jesus. Kaya wala ka naman
Jesus. And God is faithful to that. Amen. And last, because God is faithful, He will make things straight. You will be able to do what is right. Ngayon, dati hindi mo magawa-gawa. Dati hindi mo may tama-tama. Ngayon, pwede na. Because of His faithfulness. Walang bagay na hindi na may tatama. Walang bagay na hindi may tatama kung mga maling pamumuhay, maling relasyon, maling landas, maling direksyon ng buhay, kahit maling pag-uugali, maling pag-iisip, mga maling ginagawa, lahat yan, pwede nang may tama. Why? Because there is a faithful God. Meron ng tama. Dahil sa kasalanan, kaya nagkaroon ng mali. At tingnan mo ulit ang katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Diba? Ang dami mo lang nakikita ng mali. Pero kahit pa paano may tatama rin yan. Alam mo ang meron. Pero yung mga mali dyan, may tatama na kayo yan. Bakit? Sapagkat meron naging tapat na Diyos na pwede mong pagkatiwalaan. You know His Word, you know His will, and when He works, He is faithful to complete it. Sabi mo, sabi mo, hanggang dyan lang yan. Bababago rin yan. Maitatama rin yan. Mababago rin yan. Bakit? Merong tapat na Diyos sa kanyang mga salita. Na ang sino magla kay Kristo ay isang bago nila wala ng dating pagkatao siya yung bago. He is faithful to His will. Kalooban ng Diyos. Walang masama sa kalooban ng Diyos. Gaging mabuti. Kaya kung meron hindi mabuti yan, magiging mabuti rin yan. Sabi mo sa katabi mo yun, papalit ka rin. Bakit? May tapat na Diyos. Did you get it? Maaaring hindi pa nangyayari ngayon, but know that God is a faithful God. Hindi sisira sa pangako yan. And I want you to get this. Close this message. All the blessings that we receive as a Christian, lahat daw ng blessing, pagpapala na natatanggap natin, mga kapatid, are not based on our faithfulness, but on God's faithfulness. Dahil ang Diyos ay tapat. Kung ang Diyos ay hindi tapat, katulad natin, maaari ko sabihin, lahat ang nangyayari sa iyo ay dahil sa iyo. But we fail because we are not faithful because of sin. But don't you worry. Just put your confidence in God, in God's faithfulness. He will make you strong. Amen. He will set you free. And He will make things straight. Ang ayusin Lord ang lahat. You know why? Because of His faithfulness, He promised that. Pupunta ako sa itaas. Pag nakarating na ako sa itaas, ipaghahanda ko kayo ng matitira. Alam niyo yung itaas na yun, langit, it's a perfect place. Perfect na lugar yun, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, ang magsasalita sa atin, katapatan ng Diyos. At alam ng Diyos, hindi katapat. Kaya sinasabi sa atin ngayon, dapat alam mo naman din ngayon na meron tayong Diyos na tapat. Amen? Are you getting it?
narito, not because of you, not because of me. How many times we fail? But because of His faithfulness. We're still here, we will remain here, we will continue to be here until the Christ's second coming. Hanggang sa pagdating ng Panginoon